Karambola. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Karambola sa DWIZ. It's March 31, 2026. Ayan po. Tuesday. Medyo maganda po ang araw sa labas. Marami tayong mapag-uusapan at marami nangyayari sa mundo at sa Pilipinas. Ito po si Joel Aksamana, inyong kabang lingkod. At kasama po natin isa nating kaibigan at suking-suki na ngayon ang ating co-host kapag Tuesday. Renowned analyst, financial analyst and ekonomistang batikan at gusto ko rito reserve officer pa dahil he's walking the talk. Okay na. Si paring Astro Castillo rito kasama. Good morning, Astro. Parang Joel. Right. Thank you. Good morning. Ang ating kaibigan, si paring Conrad Banal, ay medyo wala ngayong araw at medyo siya merong medical check-up lang. Nothing serious. Lahat naman tayo pag umaabot sa sa isang estado sa buhay o edad, medyo kailangan nagpapacheck up. Si paring Congressman Jonathan De La Cruz ay dapat hindi natatraffic to dahil kukunting ang kotse sa daan So, but darating rin siya para tayo samahan dito sa sa Karambola sa DWIC. So, good morning po sa inyo lahat. Mapapanood at mapapakinggan ang Karambola via website www.dwiz882am.com. Maaari nyo ring ma-download ang Karambola, ang DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live din po kami sa DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo po ay mapapanood sa Digital Free TV, Channel 23. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA for the box. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo welcome, paring Astro. Kanina nag-uusap tayo sa labas Yun na nga. Mukhang lalong ang sitwasyon dito sa ating bansa at sa buong mundo ay gumagrabe. Again, magtataas na naman ang presyo ng langis, gasolina, LPG sa amin 1,600 na tumaas. So nakakakaba ang meron akong suki na nagtitinda ng biryani chicken doon sa may amin sa Better Living Paranaque. Masarap yun. Masarap yan. Yan parang may rotisserie iniikot pero yung gas niya iba, yung tangke mataas. Ang lakas niya gumamit daw niyan. So hindi pa niya iniisip pang increase after the Holy Week. You will have to think about it dahil may renta siya, mga ganon. At but then yan, mga negosyante, naisip ko, yung pangkaraniwang tao, yun din, matindi ang dagok ng mga kapanahunan ngayon. Pero may binabanggit ka, pare, ito'y nahalin tulad mo sa paghahanda dapat natin, parang gaya ng pandemya, di ba? Na medyo, may mga natutunan tayo ron. Tayo may natutunan, yung ating mga nasa pamahalaan, ewan ko meron natututunan, na kung paano maghanda para sa pandemya. Gaya may kinikwento ka nung nalaman mo na kwento mo nga, nalaman mo na nasa meeting ka tapos nagsara ang China economy, agad ang iyong reaksyon? Actually, Joel, magandang discussion, no? Pero ipaalala natin sa ating mga kababayan. Okay. May crisis man o wala. Okay. Dapat lagi tayo may plano sa buhay, laging may no? plano, laging handa. Hindi bigla-biglaan. Pero lalo na yung pag nakikinig tayo sa DWIZ at sa mga dyaryo, mga Business Mirror, no? Dapat pag nakita natin na medyo delikado na pala or may crisis na potential, dapat lagi tayong naghahanda. Lagi tayong may contingency plan, no? Ang contingency plan, ang pinaka-basic lang naman 'yan. Anong worst case scenario? Ano po pwedeng mangyari? Tataas ang bilihin. So anong aksyon ang gagawin ko, di ba? So may worst case, may base case, yung base case, BASE, yun yung parang reality, no? And then best case scenario, para handa ka. Dapat sa personal mo, sa pamilya, no? At sa komunidad. So balik tayo doon sa sinabi mo na nangyari sa atin nung COVID, no? Yung COVID, 2020 yan.
before Chinese New Year, Okay. bigla nag-breaking news. Nagmi-meeting ako noon, pare. Mga ano yan, Pebrero yan. Kung Pebrero, ganun, tama. Oo. Pebrero ba o January? Basta mga ganung yun, ano. Kasi Chinese New Year, sabi mo eh. Oo. Hindi, tama. Oo. January nga pala, January. Oo, kasi February Late January. yung ano. yun, Yes, oo. So, nagsara. Sabi ko, magsara. One of the biggest economy in the world. And malaking trading partner natin. So, tinigil ko yung meeting ko. So, sabi ko, kailangan pag-usapan natin itong posibleng krisis na ito dahil malaking dagok to. Nagsara ang China. So, tinawagan ko yung staff ko. Sabi ko, lahat ng mga companies na involved ako, pag-meetingan natin. Number 1, i-research nyo ano ba tong COVID na to. Pero hindi pa COVID ang tawag nun eh. Iba pa yung tawag eh. Medical, ano pa eh. Like that, may tawag pa sila, hindi pa kilala. Number 2, sabi ko, kailangan mag-crisis planning na tayo. No? Ayoko magtanggal ng tao. Ang kinakabahan kasi ako, pag sinara mo yung ekonomiya, apektado tayo, paano na yung kita? Di ba? Paano yung kita? So, kailangan umikot yan sa ekonomiya. Tapos tataas ang presyo kasi maapektuhan supply chain. Di ba? Which eventually nangyari nga. Okay. So, nagplano kami. Nagplano ako sa mami ko, pati sa kasama niya sa UP Los Baños. Biglang tumawag ako, sabi ko doon sa aking driver, bumili ka na ng 10-layer chickens. Immediately sabi ko, Manok, papadala ko bili ka pera, agad ng manok, manok. yun ang ingitlog. So every day, may 10 silang Kahit papano, itlog. meron tayo, Oo. oo. Kasi baka magsara nga eh. Tapos 15 rabbits. Kasi pag Kuneho. Kasi pag nagsara ang palengke, at least may meat sila. Pati protein, mabilis, may karne ka. may mabilis mag-grow kasi yun. And then, 20 native chickens and ducks na free roaming lang. Kasi medyo malaki yung bakuran ng Bakuran mami nyo, ko. pwedeng paikutan. Sabi ko, cut mo na yung flowers. Mga bulaklak, hindi kailangan yan. Ano ka na ng vegetables, magtanim ka na Gulay. agad, kahit doon sa sidewalk natin. Para bang self-sufficiency kagad ang oo. naisip mo, pare, na mabubuhay tayo kahit Bumili papano. rin ng extra refrigerator Teka, for tayo cold baka cuts. nananako tayo sa tao, kalain Hindi. na talagang gawin Pero na. But kailangan, this is what has to kailangan be done, parang oh. Boy Scouts, no? Girl Scout, Handa. Boy Scout, laging handa. Kaya tayo nagpapanik, kaya tumataas yung presyo ng blood pressure ng ating mga kababayan. Wala kasing Wala silang plano. paghahanda. Walang paghahanda. Alam mo, pag may krisis, hindi lang bumababaw yung bulsa mo dahil walang pera, di ba? Tumataas ang inflation, apektado ang livelihood mo. Tumataas rin ang health concerns dahil madami nag-aaway. Tumataas ang blood pressure. Dahil nag-aalala eh. Oo. Yes. Totoo yan. Data yan. Every time may crisis, ganyan na nangyari. So, paano susolusyonan yan? Dapat may resiliency program kayo or crisis program. Paghandaan nyo bilang individual, bilang sa pamilya nyo, dapat pinag-uusapan. Hindi lang kayo Facebook na Facebook. Right. Pag-usapan nyo, itong crisis na to, mas matindi pa sa COVID. Ilang linggo na umakyat yung Presyo ng gasolina. lalo na Oo. diesel. Oo. Na talagang sangkalan ng 124, 100 ano na. 20 para hindi lang yun. Double digit lagi ang increase. Oo. Diba? Hindi single, Hindi siya gumagapang. single. At tuloy-tuloy ang rhetoric at awayan ng US-Israel against Iran. At madami nang nadadamay. Ang huling balita talagang parang gusto na ni Trump tuluyang lusubin yung Kurg Island yung sa Hormuz, Hormuz. oo. Nako, iba. Teka muna, kailangan niya ng permiso mula sa kongreso nila. Pero si Trump is a stage na hindi ko na kailangan ng permiso. Natuto yan sa Pilipinong politiko Gagawin niya ng paraan Oo, yan. gagawin niya ng paraan. So, balik tayo doon sa usapin, kailangan paghandaan ng ating mga kababayan. Hindi pwede lang umangal tayo at nakangangal lang tayo na magre-react lang tayo as is, no? As every day goes by, doon lang tayo nagre-react. Magplano po tayo, lalo na yung mga may pamilya. Anong plano ng yung kabataan? Yung mga kabataan, kailangan tuloy yung pag-aaral. Hindi pwedeng hybrid yan. Nakita na natin nung nag-hybrid yan. Di ba? Naapektuhan yung quality of education. And madaming nabully. Di ba? Wala. Kailangan investment yan for the future. Kailangan tuloy-tuloy ang pag-aaral. Sa totoo lang, yun ang anong panahon ng pandemya, yan ang una kong natutunan na kailangan maka-adjust. At maraming hindi naka-adjust, talagang nga, ganon.
nagkaroon ng maraming work from home, Zoom classes, Zoom businesses. Ako nagkaroon ako ng racket na sa Zoom na I had to learn all by myself, pare. Pare, maganda yan. Kasi but naghanap ka ng extra income eh. Oo. Oo, tama At yun. marami sa mga kasamahan ko na mabuti na lang we're able to latch onto that. And to this day, abay, nakakatulong dahil naging international. nadala mo. Nagkaroon ko ng international na market audience dati wala naman nun So, but having said that, may mga iba, somehow, nung tinanong ko sila later nung pagkatapos ng pandemya, ba't hindi ka rin nag-Zoom classes or something? Wala kami internet, sir Hindi ako marunong, sir di patay na tayo dyan. Yung ganun. Hirap. Now here, this looks even worse dahil noon, there was the fear ng sakit at rightly or wrongly, nagkaroon ng sakit. Ito, there's a fear na talagang hindi gagalaw ang ekonomiya, hindi gagalaw ang buhay natin dahil lahat nakaasa sa langis, sa Middle, di ba? That's what we're thinking sa Middle East at sa lahat ng sources ng langis ganyan. So talagang yung ating buhay ay apektado. Now, even here, ang problema dito sa gobyerno natin, nagsasalita ka ng plano, parang medyo walang, everybody's gumagalaw lang, immediate, eto na ang plano. Hindi po plano yan, dapat matagal mo nang ginagawa yan. Ang plano, basically, moving forward, ano yung ating... Dapat action talaga Oo, dapat talaga pinag-uusapan ng lahat, hindi lang ng gobyerno. Dapat sinasama nila ang private sector. Sa usapin. Mukhang sila lang ang nag-uusap dyan For one, okay, ang kanilang narrative is, may fuel stockpile na tayo for the next 51 days. Maganda yun. Okay. Pero ano yung moving forward? Paano na tayo magiging self-sufficient? This is the time to plan and take action to be self-sufficient. Alam mo, medyo na-expose tayo sa upstream business Ang dami nating nahukay na dyan at na-explore. Hindi nila hinukay dati dahil bakit? Mura lang ang kikitain. Ngayon, baka pwedeng balikan na yun. Pero hindi lang yun. Yung Greenergy projects, di ba? Yung Greenergy program ng gobyerno. Dapat aggressive yun. I-educate nila tayo. Baka yung mga ibang businesses na maliliit gusto mag-business ng Greenergy. Di ba? Alam ba nila na pag sobra yung hindi mo na sobra yung kuryente sa bahay dahil ang dami mong solar, ang dami mong sources ng energy, pwede ka magbenta. Di ba? Maraming tao hindi alam yan. Yun, di ba? Pwede ka magbenta. One can monetize. Dapat yun ang pinag-uusapan na natin, pare. Hindi na dapat yung panay Band-Aid solutions. Okay yan. Natutuwa naman tayo. May nakukuha ng tayong supply. Pero tandaan natin, yung presyo niyan, mahal. Mas mataas ngayon. Mahal. Siyempre, mahal yan. Pustahan tayo. Sa'yo. Tingin mo, next week, bababa na yung presyo ng langis. Di ba? Alam mo, umikot ako this weekend Lahat medyo tumataas ang presyo ng langis. Bababa ang gasolina natin for next week? Yung dito, local pump price? No, Hindi. not with what's happening Tingin right ko, now. taas At pa ikaw rin rin na yan. nagsabi last week na even kung tumigil ang gera dyan sa Middle East or yung alitan nila dyan sa Iran at US today, there is a lag time bago makabawi ang presyo ng langis. Hindi yung agad-agad. Okay, balik tayo sa Hindi agad. Kaya nga ayan, sana yung mga kabataan, lalo na, ang dami nating kabataan, kailangan handa sila. Kasi baka madidepress na naman yung mga yan. Pag, graduation na. Graduation ba ang gagraduate dito sa tropa natin? As we speak. Kailangan handa sila. Kasi pag tapak nila sa labas ng pinto ng eskwelahan, baka wala silang makuha ng trabaho. Kasi magsasara yung micro, small and medium enterprises. Ang laki ng tama sa amin. Yung sinabi ko sa yung nakausap kong nagtitinda ng biryani chicken. He is one of those, right? Thank God for that guy, by the way. Siya mismo nagtatrabaho pa. Dating marino to Then he had the dream. Magsiset up ako ng business na to. OFW. Hindi na siya sumampa. And then this happened. Samantalang ang lakas ng sales niya. Everybody likes chicken. Ganun. Mabuti na lang. Wala siyang mga... Dati meron siya empleyado but sabi niya mahirap daw train mo then umaalis. Siya na tumatao mismo.
panaginip naman niya eh. Tapos minsan tumutulong ang misis niya. But there are those mga ganyang klaseng negosyo na there is a major possibility na magkawalaan ng trabaho, ganun sa diyan Micro, small and medium enterprises. maliliit na Oo. kumpanya. Actually, pare, nung weekend, naglakad-lakad ako doon sa Manila. May tayo akong kaibigan sa may Arlington, Nakaburol. Naglakad ako doon sa area na 'yon. Talagang lahat sila 100% affected. At yung iba dumidiskarte na. Hindi na sila nagbubukas ng maaga. No? Ang tama na lang nila 11 to 2 na lang ang plano Okay. nila kasi para makatipid sa kuryente, pati yung market nila parang 11 to 2 lang, parang gano'n. Okay. So talagang nag-iisip rin sila. Iniisip rin nila yung ayuda, ganyan. Pero wala sila, almost 85% walang plano. Nagre-react lang. So dapat sana, yun nga ang sinasabi ko sa kanila, magplano kayo. Isipin nyo na, makinig kayo sa DWIZ, makinig kayo, manood kayo ng news, at isipin nyo kung saan papunta yan. Di ba? Saan papunta ang ating bansa? Saan papunta yung inyong kabuhayan? Eto, papunta ako dito ngayon. Ang dami pa rin sarado. Or siguro dahil maaga pala tayo. Maaga no? pa, Oo, pare. maaga pa. But Kailangan pagandaan. may kausap din ako na suki ko rin sa minsan nag-iihaw ng isda, pare. Bumibili sila sa bulungan diyan sa may Parañaque. Then binebenta nila doon sa Mas mura sa yun. may, Oo. He was seriously talking about makabalik muna sa probinsya, sir. At Lahat ganun. Kasi yung sila mag-asawa tumatao sa kanilang munting pwesto diyan sa may kanto ng diyan sa may Valley 1 sa Better Living Parañaque. Yung margins nila halos wala na, pare, kung meron pa man, kasi bumibili sila ng bangus, plapla at mga kung ano-ano, at dinadala nila doon, iniihaw niya. Yung iba inuuwi na sa bahay, but yung cost na lang, buti siya uling lang yun ang kanilang wala namang, dahil ihaw nga but yung mga ganyan, apektado yan, malaki ang tama Sigurado. sa mga yan. Lahat talaga apektado. Ito na lang, yung staff natin dito, tinanong ko kanina, kamusta ka? Ano epekto sa inyo? Sir, mahal na yung pang-bus. Di ba? Sir, nagmamahal na rin yung Pinaka-basic ibang na merienda. basic, Oo. So, apektado talaga lahat. Kaya kailangan pag-isipan nila anong dapat gawin nila, lalo na kung mahaba tong krisis na ito. No? Kailangan mag-double job ba sila? Mag-overtime sa kumpanya. Kaso lang, yung kumpanya, Hindi, mahirap ang rin, kumpanya. pagbabawal yung rin sila overtime niyan. Oo. Mga kumpanya ngayon, hindi lang yung micro industries, Yes. the big ones. Pwede na lang gawin yung ginawa mo. Oo. So, I may think may dun day job papunta ka na. Kasi, yung online, May maraming ano ka pa, di ba? nagnegosyo ron eh. In fact, marami akong alam na yumaman dyan kahit pa paano. I mean, Katulad nitong mga to, Oo. mga cum laude, Oo. mga magna cum laude, Right, hindi right. nagiinom, pare, hindi katulad natin, nagiinom lang may tayo tao sa na yun, pare, hindi tayo ganun. nag-cum Hindi, laude. ito, mababait na bata itong mga Anong to. pwedeng gawin nila? Pwede siguro silang maging tutor. Di ba? Mag-post sila sa uy, magna cum laude ako. Graduate ako ng ganito, kailangan ng tutor, magaling ako sa math. Ayun. Baka makatulong sila. Kala lang kayo magpapascam at maraming scam na dumalabas. Yun lang. Kaya, oo nga, tama ka. Pag may krisis, madaming Lumalabas yan. scam. Maraming scam na lumalabas. Nagsa-spike up. Oo. Yes. Kaya, ganda yon. Ganda yung sinabi mo. Kasama yan sa contingency plan. Huwag kayong magpaloko. Kailangan talagang makipag-usap lang kayo sa tamang institusyon. Kasi talagang madaming manloloko But niyan. again, ito nag-uusap rin lang naman tayo, you as an economist particularly. Again, yun ang pinagkaiba ng pandemya. Pandemya, there was that fear. So face mask, distancing, even pag bumukas na yung mga ilang negosyo, I remember, nag-anniversary kami ni Mrs. at the height of the pandemic. Oo. Meron sa Laguna, nakabukas kami, but grabe yung mga restrictions. Para pumunta ron doon sa resort na yon. Sa resort nila Cheche Lazaro yun doon sa nakalimutan ko yung pangalan, but beautiful resort na simple lang at mura lang, but grabe yung restrictions to go in there to book. But nagawa at sila yung nagbubukas. Ito
mobility ng tao ang pag-uusapan. Bro, kung gusto namin gawin ngayon yun, wala naman kami panggasolina or walang mabibilan ng gasolina. Hindi, pero Mahirap during yan. that time, yung anniversary mo na yon, Oo. so dinala mo doon sa resort na yon, mataas ba yung presyo nun? Mataas yung pagkain? Mataas It wasn't yung... bad. See? Kami, hindi, yun. it wasn't So, bad. yun nga ang punto tapos ang natin, saya lang pare. namin, nakalabas kami ng Maynila. At Mas nakapag-enjoy. malala yung krisis ngayon. Kasi noon, hindi masyadong Okay. malakis. Okay, there you go. Malaki yung ano. Basta- Yan ang gusto nating i-highlight. Ito, ilang linggo na. Taas ng taas. Hindi pa baba. Taas ng taas. At tataas pa. Nakaka-alarma, no? Di ba? Kung yung pinakita ko sa iyo nung unang guest ko dito, 'di ba, may strategic framework kami, crisis framework. Yung best case namin, pare, hindi kami gulat sa 60 pesos na palitan ng piso ngayon. Naggaling tayo saan? 57. Okay. Yung 60 pesos, sabi namin, ako, ito yung magiging realidad. Ngayon, umakyat pa. All-time high tayo kahapon. 60 pesos and Yeah. 69, Oh. yung paboritong numero ni Oo. Kong Jonat. 60, 69. So, all-time high. Di ba? So, may problema ka na sa presyo na lang is, tumataas, nagdi-depreciate pa yung piso mo, talagang double, triple whammy, tumataas lahat ng presyo, kailangan paghandaan. So, hindi ko na sasabihin sa kanila ano yung worst case scenario ko sa piso. Baka ayaw natin mag-trigger ng panic ng panic. Ang sinasabi lang natin, prepare. Kailangan may contingency plan kayo. Di ba? Magplano. Totoo, Nakita mo yung piso? Hindi, Tingnan mo? tinitingnan ko eh. Wala pa akong Ilang internet, hindi economist, ako maka-access. mga ilang economist eh, nananakot na eh. Ano ba yung ibig sabihin? Bakit It will meron ka surge ako past wala? 4%. Ano ba ibig sabihin? Again? Inflation may surge past 4%. Oo, kasi ang before crisis, ang expectation lang natin is 2 to 4% yung range Oo. ng gobyerno at ng pribadong sektor. Okay. Oo, imagine, napaka... Pero pag lumagpas ang 4% na ganyan. Talagang maapektuhan talaga ang ekonomiya. Ibig sabihin, sobrang taas ng bilihin. No? Sobrang bilis ng pagtaas ng mga bilihin ng produkto at serbisyo. No? So pag tumataas yan, talagang maapektuhan yung purchasing power ng ating mga kababayan, ihina yung aktibidades sa ekonomiya, yung perang umiikot sa sistema ay liliit, At pag bumagal yan, babagal ang growth. Pag bumagal ang growth, tumaas ang inflation, mataas rin ang mababa ang piso, magtataas ang interest rate ng Bangko Sentral. Mapipilitan siya. So mas mahal umutang. Balikan natin yung pandemya. Nung kapanahunan nun kahit papano, especially nung into 3 months or 4 months into the pandemic, nagsimula na yung magkaroon ng nagbubukasan kahit paano mga negosyo, nagkakaroon ng mga oportunidad, gaya nung nagkakaroon ng racket sa online, ganyan. Ang tawag nila, napapump prime yung economy. May pumapasok sa ekonomiya kahit papaano na. Yes. Kasi nagkakaroon ng business activity dito. Do you see that? Pag ganyang inflation ay umaakyat na ganyan. Hindi prepared yung mga kababayan natin eh. Hindi handa. Tapos ang pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi dahan-dahan. Oo nga Ganun, ang trajectory pare. pataas eh. Oo. And immediate yung effect sa mga kababayan natin na talagang nasa baba at madaming mataas ang employment, agrikultura. Kasi gumagamit sila ng diesel eh. Meron kang binanggit kanina, LPG, nagkikwentuhan transport. tayo kanina sa loob. Agad-agad, nung nag-meeting kayo nung mga staff mo, nung mga tao, gawa ng crisis plans. Yes, gawa si A crisis major plan. part of your crisis plan, yung komunidad at Oo, yung kasama yun. Ano yung dalawa sinabi mo? Oo. Komunidad at So number 1, pag nagpaplano kayo, Oo. syempre, selfishly kami, kumpanya muna. Anong kumpanya gagawin natin sa muna, kumpanya? lahat ng kumpanya Oo. ganun. Oo. Pag na-drawing mo na yung sa kumpanya, anong gagawin natin? Anong emergency plan natin? Ini-encourage namin. Paano natin tulungan yung mga empleyado natin? Okay. Okay? Para hindi matanggal at masustentuhan natin ang allowance, As para much hindi as possible, masakit. andyan pa rin sila. Oo. So, empleyado. Yung sa empleyado, bini-breakdown pa namin yon. Tutulungan namin sila hindi lang sa career nila bilang individual, pati yung pamilya nila.
Di ba? Ano pwede natin mabigay sa pamilya nyo? Uy, may opportunity yung anak mo, dito muna magtrabaho. Okay. Pa-OJT. Baka pwedeng ganon. Ang susunod na plano is yung komunidad. No, bakit importante yung komunidad? Nasa labas ng kumpanya yun. Yes, pare. Pag hindi mo tinulungan yung komunidad, baka ikaw naman ang masalbahe. Okay. Di ba? Baka ikaw masalbahe. So, Right. importante yun. Or At maaakyat bahay ka na niyan o kaya maku-hold up ka sa labas sa walang katuturan. pati tamang-tama, Holy Week, pare. By the way, ang tao na papagawa ng krimen pag ganitong panahon, Yun. nakita mo yung nangyaring nagpagas siya ng 5,000 pagkatapos tinakbuhan niya. Now, nahuli yung tao, pare. Of course, maaga pa lang ang kwentuhan na wala, gagraduate daw yung anak niya, Oo naging nga desperado eh. siya. Hindi He wasn't rason. technically a bad guy, pare. Hindi siya masamang tao na kung tutuusin. Tapos kukulong pa daw nila yung helper, yung gasoline boy daw dahil. Bakit? Sabi ko, nung kinalaman Bago yun, niya, tinakbuhan nga siya eh. Hindi, ang narinig ko doon parang babayaran niya. Babayaran niya, yung pala Oo. kukulong, babayaran niya. yung may-ari, sabi niya, kasalanan mo yan, ikaw ang magbayad niyan. Pambihira na mo yung Pambihira may-ari, windfall ka na nga. Hindi yung patulungan yung di ba? Wag naman gano'n. Tandaan din natin, pag may krisis, kailangan tumulong rin tayo, lalo na Holy Week. Sayang naman yung sinisimba natin. A life Pero yun lived nga. for others is a Right. life worth Diba, there you living. go. Siguro, Di ba? bago tayo mag-commercial, pag-isipan nyo yun, yung nabanggit nga ni paring Astro, yung pag nagka-crisis planning sila, empleyado, komunidad. Komunidad, bakit importante? Yan yung mga kapitbahay natin nakapaligid sa ating pamayanan eh. Yan, kung akala mo ikaw yung naghihirap, lalo na yung mga yan, bro. At yun ay dapat natin pag-isipan. Oo. Yan po ang big beautiful country. Ano talaga? Back to the Philippines, big To the beautiful Philippines, country. pang tourism campaign namin sa na Actually, yung big beautiful country is not just a tourism campaign. Hindi It lang, is actually an effort on the part of the time, no, of the administration at that time, to mobilize the country. 70s, It is it's part of the continuing effort na kailangan buhayin mo ang dugo ng bayan. Hindi po pwedeng pabayaan mo yan. At paano bubuhayin ng dugo ng bayan maliban sa pagtukoy sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan on a daily basis, ipakita mo sa kanila na ang bayan natin ay worth saving and it is worth Gumagalaw. living in the country. dynamic. Oo, dapat dynamic ang dating mo dito. Ngayon, Okay. bago tayo pumunta. Kaya nagbabalik lang kami Karambola sa DWC. By the way, good morning. Good Kung morning. Jonathan De La Cruz, kararating lang po. Yeah. Kasama rin po natin ang batikang ekonomista ni si Astro Del Castillo. Si Joel Laksamana po ito. Oh, happy birthday muna. Yay! Kay Wala bang music? Ombudsman. Happy birthday kay Ombudsman Wow. Jesus Crispin Yes. Boying Remulla. Happy birthday. The man on a mission. Ayan, dahil marami nang napagdaanan. Ombudsman Boy. Yes. Oo. Kailan ba medyo na umalis sa karambola si Ombudsman? Hindi. Ano lang yun. That was about 2 years ago. No. Siguro mga 7 or 6 years ago. Matagal na ba? Yes. Oh. Pero nagtagal siya sa Karambola. One of the early co-host natin sa Okay. Karambola. And he was always at that time na paborito na kasi. At that time kami ni paring Alvin, we had yung kontrapunto. Si Alvin Capino. Alvin Cabino. Asan na yun? Very good friend. Medyo patay pumanaw na siya. Pumanaw Ay, na Si si paring Alvin. Alvin. Oo. Paborito namin siya na ini-interview because he was the spokesman for then President Estrada na Tama, nagkaroon ng di ba? tama. Na si I President recall. Estrada natanggal. So anyway, kanina balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Yung tungkol sa plano, tama kayo. Kailangan lahat ng ating mga sektor, lahat ng ating mga kababayan ay dapat na namumulat at tumutulong. Hindi pwedeng Tama. isa-isa lang tayo, o Tama, sektor-sektor, tama. o pamilya, hindi pwedeng ganon. Bawat pamilya, bawat individual, mayroong pagkakataon na tumulong dito sa pangangailangan natin ngayon. Hindi lang sa crisis. Pagkatapos nito, halimbawa, yung sinasabi kanina Recovery. ninyo, parang Joel, Oo. Astro, Oo. na magkaroon man ng ceasefire ngayon, hindi ibig sabihin nun, wala na ito. Hindi. Oo. Lalawig pa ito, marami pang dapat na gawin. Yung mga plano na ganyan pagdating sa crisis, nandiyan na yan. It's a matter of updating
and then mobilizing depende sa pangangailangan. At number 2, sa sitwasyon sa ngayon. Siyempre, noong panahon 1973, that was the first shock Oo, sa oil. sa oil, oo. At that time, iba yung sitwasyon na yun. Pero, ang kagandahan nun, I'll read to you yung the things that were done at that time. Okay. In Sige. order to... Matingnan natin maganda yung nakikita mo yung kasaysayan. Magandang nakikita ng ating mga kababayan. Yung Baka you don't need to reinvent the wheel. yung ginawa at that time na pagtugon sa sitwasyon na yan. Number 1, yung tungkol nga doon sa pag-aayos ng ating dati kasi nagkaroon ng card system. Tanda mo yun? Rationing? Rationing. Rationing, Muna. yes, oo. Kasi wala tayong pagkakataon na makapag kasi biglaan yun. Biglang 1970 rationing, nagbanatan ito yung 7-year energy plan at that time, 1970s. Number 1 na sinabi nila, energy diversification at that time. Kasi Which is, ang energy hindi lang yung tungkol sa langis Ang energy lalong-lalo na sa power, di ba? Meron nag-shift from oil to geothermal, hydropower, coal, nuclear. Kaya nagkaroon tayo ng mga geothermal at saka yung nuclear plant. Kaya tinayo. Tinayo. Number 2, yung indigenous energy development. Develop local resources, geothermal coal mining, oil and gas, exploration, etc. Yung biofuel, ethanol, di ba nagsimula? Ngayon, ang atin naman, renewables, yung mga ganong klase, etc. Pero we have to go back to the original plan, which was na hindi nagawa yung tungkol sa nuclear. Yun. It may be... Kasama yun. Kasama yun. Baka kailangan na natin balikan ulit I-revisit yan. talaga Kasi yan. nagkaroon ng issue tungkol dyan. But nuclearization is coming back Yeah. globally. Oo. Hindi lang Pero lang Manong, may initiative na yung government ngayon, di ba? For nuclear. ito nga nangyari. Nagkaroon ng Philippine Atomic Energy Oh, yes. Authority. Authority. Pero hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung IRR at hindi pa dinedesignate kung sino yung Director Bakit ang General. bagal yan? Ang tagal Baka na yan. kailangan tignan na natin ngayon yan. Para Kailangan umandar. bilisan. Bilisan Again, natin. yan yung sinasabi, buhayin nyo naman Oo, dugo nyo buhayin dyan. yung dugo. Come on, shake Yes. a leg. Akala Let's ko go, let's moving go. na yan, Manong. Hindi pa pala. Hindi ba? Wala pang IRR Ang tagal Wala na pa, yan. okay. Matagal Last na year pa to. yata yan eh. Clear. Okay. Yung PhilAtom, ang pangalan doon, PhilAtom. Energy Tapos, diversification. Okay. Creation of energy institutions. Yun ang nawala sa atin. Nawala. Because we left it entirely to the private sector. Naging monitoring, etc. lang tayo. Regulatory lang ang nangyari. Regulatory Kuno. na hindi regulatory. kuno. Oo. Kailangan yun. Regulatory capture. Ay ka nga ni Conrad Banal. Oo, nangyari. Kailangan natin yun, paring Joel at Castro, na magkaroon tayo ng government presence in this sector because this is a very critical sector. It is one of the what we call in the commanding heights of the economy. Importante yan. Quick question na maganda yung listahan na sinasabi mo, paring Kong. Nung panahon nung 70s, there was regulatory oversight na rin, no? Well, or talaga nung panahon nun, matakot ka kay Marcos pag hindi mo sinunod. in a sense, walang Matakot ka. walang Department of walang Ministry of Energy. Walang Ministry of Energy. Walang Yes, Ministry of yes, Energy yan. Ang energy sector natin was dispersed. It was just under the Office of the President. Ang nagmo-monitor para sa energy sector at that time was the yung PIA ang tawag nila doon. And it was then headed NEDA at that time. NEDA, okay. At the same time yung PIA Program Implementation Agency. Okay. Ang original na Director General under the Office of the President ito. Yan ang parang PMS na mas malaki. Okay. Kasi action yun eh. Okay. It was an action. It was not just a policy making body, but it was an action. May action executory, mga ganun, meron sila. execution. The first Director General of PIA at that time was Dr. Placido Mapa. Okay, yeah. Dr. Mapa then Kamusta? became nagkaroon na ng expanded na planning agency which was the NEDA. Siya na ngayon ang naging NEDA.
Tapos, nagkaroon ng institutions dyan. Ang ginawang institutions, for the information of our friends, ay yung mga Philippine National Oil Company, Yeah, PNOC. Na-form PNOC, yan. yung mga ganong klase. Napocor became part of that. Napocor, Transco, yung mga ganon. All of those agencies. Yung Department of Energy, late pa yon, Manong, no? Parang late 70s mga pa na-form yun. 1977. Wow. Immediate. Wow. Pero nagkaroon ng PNOC. Oo nga. Kompleto Nung early yan. 70s. Nandun na lahat yun. Nandun na lahat yun. Energy development. Pati yung 1978 ang Ministry of Energy. Tapos yung National Power Corporation, Napocor, etc. etc. Tapos nagkaroon ito. Ito ang dapat na nangyari and ginawa naman ito ni na Minister Velasco at that time, but most especially si Ma'am First Lady Imelda Romualdez Marcos. Okay. Ang tawag natin doon was oil diplomacy. Okay. Ang nakakuha tayo ng ano noon, Sa Middle East. si Ma'am pumunta sa pumunta. Libya. If you remember, Si Muammar Gaddafi, ka-meeting niya. Naka-meeting niya si Muammar Gaddafi. Doon sa tent niya. Oh. Nagkaroon ng government-to-government arrangement para bigyan tayo ng supply. G2G. G2G. And then that G2G eventually was worked out under the Department of Foreign Affairs, but that was also the precursor. That particular initiative was the precursor of what we now call the Philippine International Trading Corporation, PITC. PITC. Oo, kasi yan ang yun pala yun. yan ang dapat na magkaroon ng government to government eh. Hindi na ba ginagawa ng PITC yun? Not at this time. I've been to their office Because sa Makati yan sa may Salcedo Village. At that time, si Presidente FM, at that time, sinasabi niya, we have to reduce our dependence on certain Yes. countries lamang. We have to expand our relations with other countries. Right. Oo. Especially those that are within our development states, di ba? Kaya nag-ano tayo ng group of 77, etc., etc. That was also one of the irritants in the RP-US relations. Kasi si Presidente at that time, may NICs, newly industrializing countries. We Diba want yes. to go into Geopolitics that. on. naging irritant din yun. Naging kasi irritant yun sa US. sa "Hoy, US. Bakit kayo? maalis? Parang hindi naman umaalis si Presidente. Saka yung was mga trying- pinagkakausap nyo of political, yung ganong klase. So, do business, gaya nila Gaddafi. Nila kung sino, Saddam Hussein, yan naman Oo. kinakausap nyo. Pero, national interest National interest to prevail. And then number 5, energy conservation. Okay. I don't think we have any program at this point. Well, ka-announce lang Except ni yung Presidente, announcement. ayan, magkakaroon daw tayo ng, Earth Hour, nung Energy Earth Hour cuts. tayo. Oh yes, but that has to be a continuing effort. Tama. Hindi naman pwedeng ngayon, bukas, makalimutan mo. Anong pwede natin gawin doon? Tama. Pagdating sa energy conservation. Oo. So, nandiyan na yan. Ang kailangan lang ipaalala ulit sa ating mga kababayan. And at the same time, at this point in time, yung sinasabi nyo kanina, si Astro, ikaw, parin Joel, na we must be more productive as a country. Be more productive. And we can really be more productive. Ang dami nating mga nakakalimutan na pwedeng gawin na hindi mo naman kailangan ng malalaking pera o whatever. You will of course need more investors sana in the bigger pero pwede mo naman Tama scale si up. Manong. Oo. Balikan mo lang yung mga dating plano, lalo na yung itong right. 70s. Walang politika to, yung Oo. old man noon. Oo. Pucha, ang ganda na ng plano oh. Diversify ka ng sources. Oo. Tapos yung nuclear. Oo. Pero during that time, medyo controversial Medyo controversial talaga. yun. Energy program. Tapos naalala ko pa, Manong. Pero kasi nung 70s na pumutang ang oil crisis, 2 years old lang yata ako ng 3 years old. pero syempre history, Yeah. we learn from it. Yeah. Kami mga ekonomista tinitingnan yung ano na yan. Tawag dito, naghukay rin tayo noon. Nag-initiate si Exploration, Presidente. we had a lot of exploration. Lalo tayo. na sa West Philippine Sea. Yes. Yung Kasi Diyan yun ang inisip ni yung Nido sa may Palawan. Diyan ngayon nagkaroon yung mga nido. At saka Diba? maraming yung mga energy companies dumami rin. Oo. Marami tayong ganun Saka na pumutok nangyari. geothermal, Oo. everything. Pumutok lahat yan.
Yun ang sinasabi ko na madami tayong information. Nasa gobyerno yan, nasa Oo. PNOC. Nasa pagdadala ninyo, ninyo yan. Marami Baka kailangan i-revisit tapos hukayin na natin. Yan. Di ba? So if you are talking about power, maraming ganon. We have a lot of those, ha? Those. Hydro, geothermal, yan, exploration service contracts para dyan sa ano, and everything else. Pwede natin ma-work out lahat yun. Tapos, ang ano dito is pag-combinein mo, energy efficiency, meaning yung Tama. mix mo of Tama. requirements, etc. Tama. I-diversify mo yan. At saka, alam mo kung anong mga sources mo. Para at any given time, you can tap this. And you have a continuing relationship. Hindi yung ngayon ka lang pupunta doon. Pag ngayon mo lang sila kausap, pag ngayon mo lang sila kausap, wala yun. Oo. Oh, may tanong ako, Manong. Ewan ko kung papayag ka. Pwede bang i-request ulit natin si First Lady, former First Lady na ano, kaya pa ba niya? Baka hindi na... Hindi, loko lang. Hindi, pero pwede siya tumawag. Oo. Kasi marami siyang kaibigan. As a matter of fact, my understanding is, President Donald Trump is a very good friend of ma'am. Ah, talaga? Yes. Kasi nagtagal sa New York. Galit ako sa kanya eh. Galit ako kay Trump eh. Wag na! Hindi, Ang ibig sabihin, ano ko lang... ibig sabihin ko, Pwede siyang ano. marami siyang kaibigan. Oo nga. Baka naman kailangan ganunin yung ano, present FL ngayon. In fact, even China, kaibigan ng Marcos. Oo. Tama. Matagal Totoo, yan. matagal Matagal na yan. You Nagtulungan cannot sila, discount no. that particular relationship. Ang iniisip ko lang Capitalize sa that sinabi mo sa relationship. listahan kasi what really struck me there yung sinabi mo yung institutionalization Yes. sa within the, particularly sa Within energy government, and all yes. that sa government. Yes. The problem is ngayon because of the age of nagkaroon ng evolution sa world order, yung globalization, na lumakas ang private sector participation and may regulatory framework na siyang nagbabantay sa mga PPP, BOTs, We have to review all of those. and they always will cry, level playing field. No undue changing of the rules in midstream. May mga lobby na ganyan. Yes. Paano tayo ngayon dyan? pag We are ganyan? not changing the rules. As a matter of fact, ang ginawa nyo, you were the ones who changed the rules. Kayo. Meaning those who are trying to invest because they are tweaking every nga. Okay. For their own, for their own good. They are not talking about the country. Galing They are talaga talking ni Coco. about themselves. Tama. Sila lang yun. The other thing, alam mo, kahapon, Astro at Parin Joel, I had a meeting with the National Association. Ito nakalimutan naman and we have to involve them completely. Ano to? I had a meeting with the National Association of Cooperatives. Okay. Headed by General Lianto at Okay. saka si General Samudio. Alam mo ba, we have about 20,000 cooperatives. Yan, direct sa tao yan. Direct sa tao. We can mobilize them and they're willing to mobilize. Hindi yan mga dependents. Hindi yan mga What we are trying to work out under the present system, and I hate to say this, but I have to remind everybody, what we are trying to undertake at this point in time is to have institutionalized culture of dependency. We don't want that. Tayo may self-respect. Tayo ayuda at puro Ayaw subsidy. natin yun. Maski na yung mga kaibigan natin drivers, ayaw nila yan. May self-respect yan, pare. They don't want to be dependent. Bigyan mo sila ng pagkakataon para on their own, they can work out things for their family and for themselves. Kaya yan ang gusto ko. Ngayon, kung nag-iisa ka, siyempre, mag-iisip ka, sana ko po. Kung kasama mo rin Grupo kayo. cooperatives, may grupo Whether kayo. it's food, And yan, energy, ang cooperatives lahat, din, marami sila by sector. Meron sila tungkol sa transport sector, may food, may consumer, marami. Hindi In na other words, ma-maximize yan. ngayon, ang pinag-uusapan namin, we are going to work with them. Because we have also friends who are investors, number one. They would like to work with the cooperatives wherever they are. Number two, if we are talking about immediate needs at this point in time, we have friends who are into oil sa labas. We have also friends who are into commodities, meaning rice and everything. We can So may networking. may network yan element, and then direct na sa kanila because they can pay. Ang kailangan lang, kung halimbawa, ang oil ngayon 110, ang diesel, for example, if we can get
at some kind of arrangement na mas mababa yan, and we give them to the transport cooperatives. Transport cooperatives ito, these are not individual people. Transport cooperatives, they have their own gasoline stations, they have their own trucks, they have delivery, etc. Oh, kung sabi mo, sige, we will give you 110 pesos per diesel, imbes na 120. Gusto nila yun. Di ba? Malaki How, yun. how are you going to work that out? 10 Because piso. cooperatives they have tax-free. They have tax-free. Tama. Tax-free Sa itong batas. mga ito. Sa batas. Eh bakit may bibigay lang yung tax-free doon sa mga na registered na sa PESA or whatever? Do you give these guys that kind of an arrangement because they are provided for? And they are working. And they are talking about themselves as a group. After that, they can be productive partners. They can be productive partners. Halimbawa, yung mga cooperative sa Cebu, for example, or yung mga cooperative sa Laguna, mayroong land grants ang UP. Tama. Laki nun. Ang laki niyan. Laki nun. May land grants sila sa Santa Maria, dyan sa Laguna, at saka sa 5,000 hectares. Ano ba naman yung sabi mo? More. Kayo, Ano ba lang? grupo ng cooperatives, farmers kayo, etc. ganito. Eto, may sakahan kayo dyan or meron kayong pagtulungan natin, meron naman UP Los Baños. Oh, Tapos nagailan natin dyan yung post-harvest Post-harvest processing, everything. Marketing, Everything. packaging, Yeah. yung sinasabi na Oh. kinamatayan ni Paring Rene. Yeah. Yan, bagsakan, nandyan na. Logistics, etc. Logistics, meron. Almost nandyan na. 10,000 hectares, Manong. Oh, Ang may land laki. grants, ang lalaki niyan. Meron tayong military reservations, ang lalaki rin yan. Why are we not trying to make these productive assets of government? Meron tayong cooperatives. You don't have to organize them. They're already organized. Yan ang importante. They track them. Kailangan Department of Agriculture ang May- kumausap sa ma-work- kanila. And they can also be mobilized. They Oo. can, Astro at Parang Joel, they can be mobilized to do the farm-to-market road. Oh, in their own respective nandun na kasi localities. sila eh. Nandun Oo. na sila eh. Mas alam nila. At saka, mas mamahalin nila yung trinabaho nila. Oo. Trinabaho Hindi, nila yan eh. These guys will not countenance ghost projects. Oo, Definitely. no. Makakasama ko sa Gagawa ka kanila. ba ng half-bake? Ikaw matatamaan. Di pati yung mga kapitbahay mo, papagalitan ka ng mga yun. Niloko Di ba? mo lang sarili mo. And then, at the same time, sinabi nila magkakaroon ng tupad, which is continuing yan, ha? Yung cash for work program. This is the time, yung cash for work program, ma-organize yan either through the cooperatives or through their own association. Halimbawa, pag nasa city ka, dito, edi maglinis kayo ng estero. In other words, patrabaho mo Oo. talaga. At, Hindi yung binigyan mo ng ayuda. Hindi ayuda. Oo. Napamprime So, pa economy. napamprime mo pa economy. Iikot yun yung pera na sinasabong I-work out mo na. Di ba? And every sector, every government agency has its own stakeholder. Every government Yung agency. mga They know. cooperatives na sinasabi mo, iba-ibang sektor yan eh. Iba-ibang sector, they can be Sino kaya mobilized. dapat meron And then isang we can SAR talk na with the ganyan National tagatingin, Association because they're already there. Inorganized na sila. Pero Manong, yung agency na... Tara, lapit ka sa... sorry. Manong yung nag-oversee na agency dyan sa cooperative na yan, Oo nga. Sino nga yan? Parang... CDA, meron CDA. Cooperative Development Agency. Yeah. Authority. Authority. That is oo. under the Department of Trade and Industry Industry. DTI. So, Okay ba yun? Hindi ko ha? narinig yun. Si Secretary Roque. Hindi. Yung Si- CDA. Yeah. Sino nang... Dapat They are organized. Work out. Parang hindi ko narinig yan. Just talk with the National Association. They can already be your Rather network. than nakikipag-meeting sila sa Uy, 21 maganda manufacturers. idea. Tama yun. Yeah. Ayan, Diretso pati yun. Diretso yun. Diretso yun. Production talaga. At saka itong mga ito, Pwede. meron din silang Sabi ko nga, kapabilidad na dapat magbayad. Hindi naman sila manghihingi eh. Hindi. Ang kailangan lang nila, mas available Yes, at saka yes. mas mura kung pwede. Yes. Di ba? Yan naman ang role talaga ng Hindi naman nila kikitaan ito. Saka pag sinabong cooperative. Hindi, meron yan na naman. yung Kaunti komunidad. lang. Kaunti lang. Oh, for self-sustaining. Oh. Yes. So, self-sustenance. Yung ganong klase, di ba?
Ito yung sinasabi mong komunidad. Ayan na Yes, sila. yun na nga yun. Cooperative is Yan based yun, on yan komunidad. yun. Oo. Alam mo, dapat makausap natin dito si Gina Bertuccio dahil Yes. cooperative expert yan eh. Marami yan. Gina. Marami yan. And yun nga yung lament niya na hindi nabibigyan ng Tama. Ganda. tuto. Kahit noon pa, before this crisis and all that, cooperative sabi niya is the key basically para They're organized. lalo na sa pagkain. Sa, They are organized. At They are power. under a group. Magagaling itong mga ito because many of them are yung mga leaders, former military officers. General yan to nga eh. Kilala Tsaka ko si yun. General Samudio. Kilala ko yun. General yan to. At saka he is the head of the National ROTC group. Yes, yes. Si General Lanto. Pero di ba may programa si Jel Meron Zamudio yan sila dito. I think they have a program here. I see. Okay. So, Ano yata madali dito? magtulungan tayo. Kasi sila on their own, they are nakatayo sila eh. Nakatayo sila. Yan ang magandang Yung bang mga tricycle inaugurate. drivers, Oo. inorganize, yan, the first order of the day, yung mga binigyan natin na tricycle drivers, matapos natin sila, organisado ba itong mga ito? Hindi, bawat LGU lang yan. Oo nga, okay lang yun, bawat LGU. Pero inorganize ba ninyo? Kasi hindi lang dapat sila mag-tricycle driver. Baka eventually, pwede na silang Hindi. maging Itong pamahalan natin kailangan hanapin pa yung listahan yung nila, hindi data. pa kompleta, hindi ito eh. Ayan, Ay, kung nako. organisado ba naman Ibig sabihin, hindi sila organisado. Anyway, Oh. babalik tayo sa organisahan. Joe Marie. Ang karambola sa DWIC. Ito po si Joel Laksamana. Kasama po natin si Kong Jonathan De La Cruz. Yeah. At si ating Tuesday, Flavor of the Month. Flavor of the Week. Ayan. Si economist Chocolate. Astro Del Castillo. Yes, good morning, good morning. Good morning. Yun hong Umaga. big beautiful country at saka love at 30,000 feet. Ano yan, mga composition at saka music ni Joe Marichan. Oh. Bata pa siya noon. Bata pa siya. By the way, nabanggit mo, maganda yung nabanggit mo kanina, paring Astro. Hmm. March 31 po, mga kaibigan. Ito ang huling araw ng Women's Month. Which is, alam mo, huling araw, dapat yan tunghayan natin, bigyan natin ng konting Yes, espasyo, di ba? Paggalang. Right, kasi Pagrespeto, honor. Respeto, ano ngayon, at ako kaya ako At saka we honor them. Kasi Yes. talagang aside from sila nagdadala ng ating mga tahanan, ang laki ng narating contribution nila. sa lipunan, sa negosyo. Ang laki ng contribution Oo. nila sa atin. Yeah. Ang maganda ring banggitin to siguro dahil Women's Month at let's face it, ang Pilipinas, nagbago na ang malaking bahagi ng kultura sa Pilipinas pero meron pa rin, siyempre, sasabihin, lalaki kami. Ganun kagad. Na ganito sila mag-isip. Misogynist, ha? Misogynist ang tawag dyan. At na-objectify ang women. At para hindi maalis-alis. At napapansin ko, it doesn't matter kung anong level ng lipunan. Minsan makikita mo, manager ng isang kumpanya. Iba ang dating niya doon sa kanyang mga empleyado. Oy, marami ng dyan, ha? Ganyan. Sexual harassment. Sexual Pwede kayo harassment. Bilang, safe spaces. makatanong ka lang Patay na, kayo. Iha, may boyfriend ka na ba? Ayan. Delikado yung mga Delikado yung katanungan mga na ganun ganyan. ba? Meron, Yes. pare. Yes, yes. Batas ba yun? Manong? Ano yun? Tatanong pa naman ako. Sexual harassment na kagad yun. Ganun Hindi, ba? kasi dati tayo, iha. My gosh, kailangan ko Oo, ma-educate yung mga pala. ganyan. Oo. Tapos, Oh. minsan, aabutin tayo, may mga congressmen na napadpad daw sa isang lugar, may nakitang artista, uminit daw ang katawan niya. Ganon. So, and while I don't know if it was Kaibigan true, mo kasi yun kaibigan natin, Kaibigan natin I know yun. he's a family man, Barry, sa totoo lang. Matagal ko ng kaibigan yun, si Congressman Bong Suntay. But, he was making a point. Very poorly made lang yung point niya. Oo. Na At saka marin yung kanyang ginawa sample. niyang analogy si Ann Curtis, ganon. Hindi, pero tama yung sinabi ni Kong And then may Jonat. panghuli na lang, mayroon tayong kaibigan din natin to at kasama pa nga dito sa what do you call, sa station na to si attorney Ferdy. Si Kamusta ka Ferdy. dyan? Hindi rin naman maganda yung masasabi mong kayo lumalabas kayo, minamarketing nyo yung inyong sukasuotan May at nangyari itsura. pala doon? Ay, yan ano akala nyong reaksyon makukuha pala nyo siya. sa mga lalaki? Ay, patay yun. Mali rin yun kasi
I just gonna finish my point. A few days ago, estudyante ko dati to sa taekwondo, si Pauline Lopez, who is a multi-medal taekwondo. She has an advocacy, yung Shiro, yung basta women in athletes. Oo. At sinabi niya, Sir Joel, we cannot take this standing down. This is not over. Nagbuklo daw sila nila Ann Curtis at ibang mga women because because they of want that. to fight against misogyny. Tama yun. Yung ganyang dahil we've come so far, tapos pilit kaming hihilahin ng mga ilang lalaking Miss Guide. Kailangan ma-educate pala tayo Iba dyan. gusto niya magpa-interview minsan dito. Interview natin. One of these days, kailan makausap lahat yung mga... At saka alam mo sa Amerika ngayon, the US Olympic Committee and I think the NCAA or something. Yes. Yung sports association nila. Correct. Sinabi nila na hindi pwedeng sumali ang transgender sa women's Yung ganun. women's sports. Controversial Kailangan if you are Born of A few days women. ago. ikaw pwede. Pero kung hindi, dati kasi nagkaroon ng ganun eh. Oo. Hindi pwede yan, sabi niya. Para bang, belatedly, nagkaroon ako ng realization, ako'y babae. Oh. So, and I've done some certain technological, medical, enhancements, Enhancement. whatever. So, babae na ako. No. No. Yun ang sinasabi ng... At may mga nagsasabi rin nun. It's still being debated, sa totoo lang. Pero doon, no, sila. No. But, yun na nga, Women's Month, No, but then again, we have gotten as far as we can at this point in time. Pero may mga kulang pa siguro. Kasi, kagaya niya, sexual harassment law, meron yan. Safe spaces law, meron yan. Safe spaces, meron safe spaces, di ba? Na workout. Pagkatapos, many have broken the glass ceiling, as they say. Oh, definitely. Diba? Marami na yan. Meron pa rin mga tao. I mean, nahihirapan magkaroon ng boss na babae. Ng boss na babae. They have to get accustomed to it kasi dadami pa yan. Dadami pa yung mga ganyan na workout. And then, of course, in another place, kagaya niyan. Dati, walang pulis ng babae. Oo, dati. Sundalo. Walang general. Sundalo. Sundalo, Oo. pare. Pero Sorry, ngayon, nandito bias na. ako Marami silang ganyan na ngayon. In yung mga trabaho na dati makakaano ang mga babae, nakakapasok na. President. Sa corporate. President ng corporation. Presidente ng bansa tayo. Nakadalawa na Tama, tayo. presidente ng bansa. Nakadalawa na. Generals ng mga pulis at sundalo. Yan. In other words, dumadami yan. And ang lipunan natin, inaccept na nila yan. And maganda naman yun. Maayos na trabaho. Ang hindi na lang nagagawa as far as our institution, faith institutions are concerned, hindi pwede ang maging pare ang isang babae. Okay, Pero yung England. yung Church of England meron. Ang kanilang archbishop, ang kanilang babae. ngayon, babae. So dumadami ang work. So tuloy-tuloy dapat 'yon. And pero wag naman yung extreme. What is the extreme? The extreme is yung ang isang transgender, for example, pwede ng Okay. mahirap 'yun, magkakaproblema ka nun. Yung mga dati kasi meron tayong di ba? Kailangan male, female, and others. Hindi mo meron Okay, ganun. kaya nga LGBTQ sa mga comfort rooms and everything else. So may mga limitations well, at least pa rin. dito sa Metro Manila, meron na mga comfort rooms na talaga gender Specifically neutral. for that. Oo, para sa ganun. So what you're saying is nagbabago rin naman ang lipunan. Nagbabago rin. Albeit talagang medyo minsan na it takes time at meron Sa pa rin Amerika, mga may mga truck drivers na totoo. Di ba? Ang lalaking truck ng mga yun. Wow. Yeah. Hindi, meron rin naman dito pinakita ko na feature. Taxi, yung taxi driver yes, pati yes. Grab, ano Grab. yun, yung Grab. Grab. Tama. And also Grab na yung sa Tricycle. mga Sa riders. motor, sa motor. And also angkas. Right. Oo, iba talaga. Oo. Pero bago yan, Manong, I'll take the cue from you. Let's honor our mothers. Of course. Diba? Of course. Let's honor our mothers. Of course, your mom,
I still have my 88-year-old mom. Oo. Ano yan? Kung ma-share ko lang. Ano yan? Hindi nagtrabaho. BS pharmacist yan. Oo. Pero nung nagba-master's degree at PhD yung father ko sa US, siya nagtatrabaho sa US as a pharmacist. Registered siya. Yes. Oo. Kasi walang Support, scholarship lang. Oo. support. Pero nung pagbalik dito, dahil doktor na ang daddy ko, siya naman na hindi nagtrabaho, kami inalagaan. Bahay. Yun ang sakripisyo ng mga nanay, Ng mga nanay. noon. Hindi, mabigat. Noon, Mabigat yan. Pero ngayon, kailangan magtrabaho na rin sila sa hirap ng buhay. At saka marami na rin Oo. kilalang lalaki, sila ang naging house husband. Ngayon. Oo. Ngayon. At Pero dati they ba, don't feel Manong? emasculated because of it. By the way, Dati they love the depende yan. job. Dati, Pag ikaw lalaki, masama ang tingin sa'yo. Sa kultura pati kultura. natin, di Kultura. ba? Oo. Mapapagalit ng kapatid magulang mo. Ano ka ba? Babangon sa hukay yun. Pag ano. oo. Meron lang ako i-bring up, well, kayo especially familiar, lalo na ikaw. And I've now, mabuting na naalala ko to. Kasi being a business journalist, marami akong kilala na mga negosyante na while we can say that it has changed yung kultura, has it really? I've been watching even sa Netflix and all that, yung merong movie, may series yung sa HBO, Succession. Meron yung isa yung tungkol kay Rupert Murdoch. At even dito sa mga local Hindi tycoons pwede yung natin, babae. ang babae hindi pwedeng maging successor. Ganun? Usually yung lalaki, talagang, and it's not just for the Chinese or kay Ipipilit. Rupert Murdoch o kay do sa Succession. It's not only that. Apparently, there's a tradition for that na gusto nung patriarch, yung Taipan, nagtayo ng negosyo. Gusto Na ko sana lalaki. yung lalaki. Wag yung kahit ganong kagaling pa yung babae. At may mga kilala tayong mga anak ng Taipan na gano'n, na babae na deep down, they resent that, but Hindi, it is what it is, di ba? Marami tayong mga kakilala na anak ng Taipan na babae, umalis na lang. Right. Merong umalis na They, lang. Or, they set up their own. right. May ganon. May ganun. Sa Succession, ganon Hindi- nangyari. hindi- Tsaka kay alam Rupert ko hindi na Murdoch, ako eh. oh. Sabi niya sa akin, alam ko hindi na ako ang magkano dyan sa dad. Hindi, alam nila, I mahal can sila ng understand. tatay nila, Yes. but not in that way. Not in to that run way. the business. So sabi niya, nagpaalam siya. Maganda naman relasyon nila. So for Women's Month, malayo pang tatahakin ika nga sa mga ganyang klaseng Pero ang talagang ang tanglaw na sinasabi nga namin, okay. tanglaw ng buhay, tanglaw ng bahay. Ang tahanan. Tahanan. Ang my mother was a teacher. Oo. She Bayani, passed away. Bayani. Bayani yun. 92 years old naman tayo. 92. Super yun. Super siya. Nagtuturo. Yes. Siya na rin nag-ano sa bahay. Isipin mo yun. Wow. Kaya nilang i-juggle, Kaya- na Magtuturo, Eh, tapos that has magluluto. changed, eh. Siya na rin. Pagluluto ng umagahan. Lahat. At saka, didisiplinahin ka yung ganong klase. So, Kaya pala disiplinado ka, Manong. yan ang... Minsan kinikwento ko sa mga generation ngayon yung gano'n na yung Oo. lola nyo at Iba, ganito. iba, Hindi iba. nila magets, really? Kaya ni lolang gawin Oo. yun? Yes. Manong, 92 years old, ha? So, aabot ka dun. Sana. Oo. Alam mo, kaya nga sinasabi natin, because sila yung war generation. Oo, The best right. the best Pag generation. war generation, Yes. ibig sabihin dumaan sila sa Dumaan sila sa ganyan. sa hirap, Sa krisis. sa krisis. At saka Lalampasan. sila nagtayo after the war. Sila nagtayo ng Oo. bayan. Rebuild. Magaling yung war generation. Talagang sila. We have to give it to them. Iba yung war generation na yan. Hindi sila yung mga Ako, mahina loob, hindi. Kaya nila. Ako ang naalala ko naman Binuhat. sa aking ina at siya'y matagal nang Yun, pumanaw. ang tatanong Ito ko sa'yo. yung natutunan ko, if there's one thing that I should remember na dapat hindi ko makakalimutan, and I've been able to execute it kahit papano through the years, tinuruan niya ako paano maging magaling na, at least sensitive na hardinero. What do I mean? Sa mga anak niya, at even sa komunidad o negosyo niya, ang pinakatutulungan niya ay yung halaman na pinakamahirap tumubo o nahihirapan. Hindi, kung okay ka na, okay ka naman huwag kang ano. And years later, isipin mo, naman bakit ako lagi ako nasa tabi mo, sinunod ko lahat ng ginawa mo, ba't itong laging ang pinag-aksaya mo ng siya may kailangan. Ganun yun.
And it's only years later, matututunan mo na, ganun pala talaga ang buhay. Kailangan maging hardinero. At ang mga nanay natin magaling sa ganun. Bibigyan ng karampatang atensyon. Panahon. Yung pinaka-kailangan talaga. Dahil ikaw ay okay ka naman eh. But basically, mahal naman niya equally, but mas merong mga kailangan lagyan ng focus. Pero, ang hirap nun, ha? Ang hirap nun. Alam mo, kasi siyempre, sa pamilya, tatay mo, nanay mo, may kanya-kanyang paborito. Hindi nila aminin yun. Hindi nila. pero Manong, parang Joel, Oo. tatanong ko sa inyo. Pero syempre, yun yung good side. Paano naman yung medyo challenging side nung mga, lalo na yung mga may asawa, yung mga strong personality, yung mga under. Ganun. Iba naman yun. Meron din yun. Meron din yun. Tama. Oo. Well, ang akin, walang under kung ayaw magpa-under. Pero ito sombrero ko bilang ekonomista. Okay. Malaki ang role talaga ng mga kababaihan sa Totoo. ekonomiya. Sa ekonomiya? Sa ekonomiya. Dahil katulad na na-illustrate nyo and napakita natin, hindi lang sila isang trabaho nila. Pinaka-primary trabaho nila is para sa pamilya, di ba? Para sa bahay. Sila nagluluto. Kahit may katulong ka, gigising rin yan para magluto. Yes. At saka sila Oo. magsasabi. Yes. So, ang tendency niya, nagiging productive yung buong pamilya. Nakakain ng maayos, nakabihis ng maayos, mabango yung damit. Oo, no? totoo. Kaya talaga talagang bayani yan. Iba Oo, sila. Iba talaga. Kaya kailangan, i-honorin pala natin yung mga kababaihan Kababaihan dito, natin sa dito, DWIZ. sa DWIZ. Oo, kailangan palakpakan Okay. natin para palakpak. At pag merong nagtanong sa inyo dyan na, Iha, meron ka na bang Palakpak boyfriend? para sa- Isumbong nyo kagad kay Kong John. Oo nga, pag may umaway sa inyo, sagot namin. Yes! Kailangan i-honor natin yung ano. Okay, talaga, okay. Women's Month. Last Women's day ngayon. Month. Dapat may oo. gagawa ng na ewan ko kung meron. Kasi sa lalaki, ang dami ng mga mga kanta para sa lalaki. Kagaya Oo nung Stand By Your Man. Hindi. Stand By Your Man. Your Man sa babae? Dapat Oo. Stand By Your Woman. Dapat merong ganon. Somebody should Uy, hindi, do. pero seryoso ako, dapat may ma-educate rin tayo dun sa yung mga harassment. Yes, Kasi, importante oo. yun. katulad, By I'm the sure way, si Manong baka maging guilty. Guilty ako dyan kasi hindi ko alam yung mga bagong rules eh. Ang mga bagong rules. O katulad yan, tinatawag ko minsan yung staff ko na, sweetheart. Pero ako, Okay. pero ako, wala akong Patay masamang ka, ano. patay. Yung pala, bawal Yes, ka. patay ka. Oo. Ako maganda kasi I have a daughter. Pare. Naku. Through the years, siya yung talagang number one na yung taga, Dad, that's not politically correct anymore. Hindi ka dapat ganyan magsalita. Hindi, you shouldn't bring it up that way. Okay, alam ko na. Dapat you should adopt Jimmy Carter Oo. May ano ba dyan? Iba yung kay Jimmy Carter. Manong batas ba yun? Batas yan? By the way, malakas Batas na yung yan. mga women's help desks ngayon, di ba? meron sa pulis. Meron. At sa mga barangay meron. Help Did I desk. tell you Yung na meron vouchy. akong kapitbahay. Yung vouchy is another law. Nagka-problema Matindi yun. sa asawa niya. Bari, within an hour or two, ando na sa nasa gate na yung women's desk kinahanap. Hindi kasi mandated sila, lalo na sa vouchy. Mandated sila sa Vouchy, batas. mandated yan. And the guy Kailangan. had to explain. Kailangan mawala yung ano mo, kung ano yung init ng ulo mo, kailangan mawala at ayusin mo pag explain mo ano Ayun, alam nangyari. ko yan. Ganun. That's good. Mahirap yan. Oo. Pero yung women's desk na yan, kulang din, in a sense. Bakit? Meron akong kaibigan, binubugbog siya ng misis niya. Okay. Hindi dumadating eh. Binubugbog siya ng misis ng niya. misis niya. Kayang-kaya siya eh. Okay. Hindi dumadating. Hindi Nagsusumbong yun, wala. Depende kung saan barangay yan, pare. Sa barangay. Kasi, Sikat ba yan, Manong? Sikat ba yan? Oo, ito. puta na. Kayang-kaya siya. Parang kilala ko yan, Yan ba yung kabapay lang, pare? Naku. Hindi, meron akong kaibigan talaga na gano'n, sabi niya. Ako, tinitiis ko na lang, sabi niya. Kasi, yung pagbubugbog is not just, yung physical. Physical, may may Patay mental. siya. May abuse eh. So, patay siya. Patay siya. Emotionally, not just physically. Right. Di ba? Pero- Pero, Women's Month, Huwag natin kakalimutan. And it should nga. not just be this Saludo month. kami.
but it should actually be on a daily basis. Yes. We have to be very, very, clear about those things kasi, mahirap yan. Tama, Merong tama. isang balita rito na No. gusto ko dovetail sa pinag-usapan natin kanina. Gusto ko lang i-congratulate sila. Then again, alam naman natin itong Charion Pokpan yung sa Thai na agricultural, usually nasa Charion Pokpan sa chicken, CP, hindi, sa lahat. sa lahat, nag-joint venture sila sa Mega Prime diyan sa Zamboanga. Magtatayo sila ng malaki-laki to, egg layering facilities. Sambuanga. Sa Zamboanga. Kasi mura pa doon. Pati malaki yung lupa. Capacity, 100 million eggs Wow. annually. Now, itong ganito 100 what? Ano ba, 100 million eggs kasi mangingitlog Wow. doon. Tapos ang headquarter diyan CPF, yung Charion Pokpan sa Protina Thailand. yan. Pero they've been setting up dito sa Hindi, Pilipinas. marami silang Marami partners. na sila, no? Ang ginagawa nila parang ginagawa ng San Miguel Foods, which is partnering with ang trabaho. Meron akong dalawang kaibigan successfully Paano ang working. workout niyan? So, Ikaw mismo, halimbawa, kunwari ikaw ang partner nila. As partner, you have to have the land, Oh, put yung up the lupa. land, lupa, pati yung infrastructure, meaning yung halimbawa yung babuyan at Oo, saka oo, chicken, oo, etc. oo. They are also going into aquaculture, Oo, by the oo. way. So meron kang ganon, you have to put that up. Sila, Tapos, and then, sila ang kanila, sila yung magbibigay sa iyo ng mga yung inahin para sa baboy. Sila rin ang sa iyo ng technical, sila lahat yan. They'll put up everything. kaya advanced ang Charion Pokpan sa ganyan Oh, I've seen they them set up they dun, put up also lahat ng mga pangangailangan para mag-grow yung yung venture mo. Sila rin yung marketing. Sila na bibili sa iyo. Okay. Sila bibili sa iyo ng inalagaan mo. So, yun ang part. And then, meron kang X percentage na guaranteed Mhm. na income mo yan. Ang ganda yung mga ganyan. Ganyan din yung no, San Miguel. ito hindi naman power what do you call this? Intensive Hindi. Solar sila eh. Solar Meron na. silang solar workout. And then, of course, At part of it, malakihan na, pag malakihan na, you are also connected to the grid. Pero, meron silang solar. Ganyan na kasi ang mga businesses ngayon. Ganyan na ngayon. Yung energy nila needs nila Oo, medyo nando na. tinetailor fit na nila paano makatipid. Kasi ang mahal nga sa atin. Oo. Oo. Yun nga yung problema natin sa power sector. We really have to double up and work out our power system. Tapos, pumunta na rin sila sa shrimps. At saka aquaculture. Yung CP. Aquaculture, oo. I see. So, mamimili. Ngayon, kaya naman ng ating mga conglomerates yan. Kung ako sa kanila. And I think, Ganun nga yung pinag-usapan natin last week. yeah, the president can actually urge them to go there. To Put invest. Put up an agriculture division yun. in your respective. Maski na ikaw ay real estate Kahit na developer. real estate ka, Put up something Sabihin, na Excuse me, Mr. President, hindi naman namin core competency yan Opo. We are into old world Yes. mixed use So estates. what? You can easily hire. Hindi, okay yun. Yan. Okay yun. In your old world community, meron ka namang ma-workout naman doon eh. eh. Yeah. You can work with the cooperatives, Tama. you can work with the LGU, you can put up a productive activity. You don't have to be in farming, you can be in aquaculture. Pwede ka naman eh. O kaya baka old world community, baka pwede ka mag-ano ng baka. You know what I mean? That's true. Mag-grazing land na kayo dyan, or old world nga eh. Gusto mo nga old world eh. Di sige. Diyan sa community na What yan, you're saying, itong mga malalaking kumpanyang to, is really put your money where your mouth is. Yes. Hindi yung may kaperanggot kayong CSR dyan. make productive. Nagbigay kayo ng fire station, okay na kayo. Hindi po. Hindi, yun, kung fire ikaw station. nasa old world or townships, etc., wag ka maging productive sa Spain. Sa Pilipinas ka maging productive. Tawad dito. Tama. Put up, Wag sa Spain at Portugal. wag Dapat sa dito. Spain.
magtatayo ka doon na napakalaking vineyard, pwede ka naman magtayo dito ng para sa strawberry. Coconut, baka para siya. lambanog. Coconut, lambanog. Oo. Di ba? Bakit dalhin mo yung pera mo doon sa ano? Uy, in demand ang coconut, ha? Oh. Because of the Oh, coconut laki juice. yan. So, tumulong na kayo dito. Diba? It's one of the most neglected sector right now in agriculture. That's another thing. Kwento nung misis ko recently, nag-tour sila sa Thailand, sa ano. Yung coconut, kakaiba daw. Pati lasa. And then they're able to package it in such a way na direct yung drink na. Kaya Coconut natin na. yon sa totoo lang. Gawin natin yan productive. Kaya yun. Kaya yun. That's it. Yung It's about time. okay Vineyard. lang you have your own vineyard. I don't, okay lang yan. Pero, tumulong ka. Yung sinasabi ni Astro, coconut, ano ba yun, di ba? O, yung basi or whatever. Right. Pwede ka naman eh. Gawin mong ano talaga, may cachet international. Kaya naman Yeah. yun. Joel Aksamara, kasama po natin si waring Congressman Jonathan De La Cruz at ang ating ekonomistang bisita for Tuesday ngayon. Tuesday host. Tuesday host, co-host, hindi na visitor to, pare. Si Astro Del Castillo. Professor Ato. Astro Del Castillo. Oy, we have to congratulate the President and his team. Yung sa Cavitex. Right, Nagkaroon na ng in-edit ano. ko yung storya niya, pare. Yung Cavitex. Pare, saan ang link niya kasi? Saan yun? Ang lapit sa amin yan. C5 papuntang Oh, ano? C5 extension. Oh. C5 yung extension. Ang daan yan Merville eh. Yes. Ah, okay, Papunta sa yung malapit sa airport. Ah, Yes. teka. Tapos- Extension sinasabi Extension mo. Oo. papuntang Cavitex na yun. Papuntang Cavitex. Kaya yung sa Cavitex naman, Yun ang labas mo. ang labas mo Cavitex na. Ang sa Cavitex of course chairman PRA chairman Philippine Nakita ko siya. Reclamation Authority Si Alex Lopez. andun siya sa kasama ni Presidente. Kasi sila yung may joint venture yun with MVP. the Kaya MVP nandun si group. Joey Lim naman. ng Kaya MPIC, nandun si oo. Joey. Oo. Finally, nakapag na-remedyohan na or nagkaroon na ng amendment doon sa kanilang joint venture. Right. Because that involves also certain pieces of property along that line, no? Tinamaan Tinamaan. sa PRA. So, congratulations. And then of course, ngayon, I think the president is now in Central Luzon. SILEX naman yon, connecting Tarlac City with Cabanatuan. Cabanatuan City, How San does Nueva that work? Ecija. So, saan naman ang ano nun? Kasi actually, Tarlac. andun ako sa Holy Week. Oh, So, Tarlac City pag-exit- papuntang east. Kung Papuntang na Hacienda Cabanatuan. Luisita na... Hacienda Luisita papuntang Luisita pala. Yung merong daan. ano doon. Exit. As ang contractor yata dito nung panahon na he was not yet in government, sina Alex, yung Pacific Concrete. Sila rin yan. Sila Alex din. Oo. Okay. Good. So, mga congratulations. Yan yung mga yan. Workout. Infrastructure. Yung speech ni Presidente dyan sa Cavitex C5 link. Wala ba siyang Ang pagka- hindi. wala bang pinatamaan doon? Wala naman. Basta na ikakat daw yung time from 1 hour 30 Oo. minutes to now, ano lang daw sabi niya, 30 minutes na lang yata. Oo. Ang bilis nun. Mabilis yun. Mabilis yun. Yung Kasi pagkat nun. lahat ng speeches ni Presidente from the time na nagkaroon medyo medyo may pinapatamaan palagi. Simple lang simple lang siya. Okay. Alam mo na ba? Nandun si Secretary Vince Dizon, of Yeah, course. at saka nakita si ko eh. Banoy, Oo. Secretary Banoy. Banoy Lopez. Secretary. Biyahing 1 oras at kalahati. Ngayon ay 15 minutes na lang. Yan. Sabi niya, bro. You don't have to go around. Oo. Well, makakatipid ka sa gasolina. Yes, malaking tipid yan. Malaking tipid. Oras. At sa commuter's time, malaking bagay. Ngayon, yan, yung mga ganyan na workout, tuloy-tuloy dapat kasi yung mass transit talagang kailangan natin. It's about time that we get out of this car-centric transport system. Totoo, Hindi totoo. pwede yun. That's unsustainable. Unsustainable. Well, ako inaantay ko kasi nadaanan ko nung last week nung nasa Clark ako yung North-South Commuter Railway. Yun. Importante yun. Dire-diretso siya papunta na ng Bulacan. Yan dire-diretso sa endpoint nun sa Laguna na. Oo. Kausap ko 2 weeks ago, the Undersecretary for Rail ng natin, DOTR, si Undersecretary TJ Batan. Okay. Sinabi niya, sir, kasi siningil ko siya. Sabi ko, uy, Yusek, hindi ko nyo nababayaran yung mga contractor nyo dyan sa North-South Rail.
Hindi, sir. Hindi na babayaran. So, abay, Hindi, sabi delikado na- project mo Hindi, dyan. sir. Tapos na ho yung issue na yun. Totoo pala nagkaroon ng dibayaran. For some reason, pati yung sa right of way. Kaya alam mo, that's another issue that we have to bring out eh. Bago tayo magkaroon ng, lalo na yung mga opening up, malalaking projects, etc., na infrastructure, and it involves right of way, bago ka mag-umpisa, dapat tapusin mo na yung issue na right of way. Kasi yun ang nagagamit eh, na pampalabo, pampaproblema yun. Tapusin na natin yung right of way para bago tayo pumunta doon. Kung plinano na rin ninyo, lagyan nyo na ng budget yan. Huwag nyo nang hintayin na kung kailan kayo nag-umpisa, saka kayo nagkaroon ng problema sa right of way. Kasi there's a style of management. Get that plane off the ground first. Merong ganun. And then let us deal with it when it comes. Magtasalubong din niya, magtatagpo. And- The problem is, Hindi mahirap yung nangyayari tsambahan yan. na ganong klaseng planning eh. In public office. Sa Gantt chart, that will wreak havoc on your plans. In public office, wala lang matindi yan. Ay, in public office, that will delay all of your, kagaya nitong, subway. Okay. Itong Ayan, subway. yung subway. Minadali natin to. We want to have a subway. Oh, ilang 1.5 years na natin ganyan. Ha? Dito lang sa Pero- sa show area. Ito sa Bakit dito sa Tenga Mano? yung Nagka-problema right of sila way. sa Right of way dito. Right of way. ROW. Plus, di ba yung mga Iba-iba. management din, nag-aaway ang kasi yan. ang there is a law. I understand there's a law yung tungkol sa yung di ba you have to dig. Oo. There is in Japan yata 25 meters lang ang Public na. ang sa atin going deeper than that mayroon ka ng right of way problem. Oh. Kasi doon government I have to be corrected, I don't know. The government yata doon you can have eminent domain issues at saka maayos mo kung 25 meters you can actually pay already. Pero deeper than that, you can already say, hindi, government na yan eh. State asset na yan. Eh di away na kayo. Hindi na mayari. Legal na yan. Yung mga awayan na ganyan. Di ba? Oo. So, right of way, sa subway ito. So, na-delay tayo ng 1.5 years. Ngayon, 10 meters. that particular subway, instead of running by 2028, which is 2 years from now, 2030 to na. Oh. So, Grabing 4 na taon, 5 taon 4 na na taon na nadagdag. delay. Oo. Yung interest pa ng Yung loans interest, mo. yung may loan ka dyan, running yun. It's a running, Parang live bandam, ano? Okay. Running. Yan naman. You know what? Ito na, pagkatapos ng Holy Week, pupuntahan ka na namin dyan, Secretary, Ma'am Ma'am Bobby. Bobby, Chair ng MWSS. Kasi ano na ba, kamusta dyan? Because ang Oh. laki ng nakasalalay dyan sa water Summer supply. na, Sa Ma'am summer Bobby, na. Yun. Oo, dyan sa... Yung tubig yung oo. tubig We do know that sa Maynila, problemado sila sa Laguna de Bay. Oh. Lalo na pag Yes. nagsa-summer, Yung wala murky. ka na wala ka pati yung makukuha. and Murky the talaga. murkiness. So, ang pinaka-solution for now, at least for Metro Manila, na talagang lumaki na to Oh. gargantuan proportions ay yung Laguna de Bay. Kasi yung Wawa Dam ng Manila Ricky Rason, Prime Infra. kukunti lang ang yield dyan. Yes, that will help. Pero sa area lang na yun. Sa kanya yun. That's for And him. technically, that frees up Part water of para the- dalhin sa ibang lugar. Pero maliit lang yan. Yung live bandam sana doon ka Kaya kukuha. nga yung napag-usapan natin before the program, di ba? Sabi ko, may worry pa rin ako na possible crisis Oh, yeah. itong Yes. summer. Yes. Which is water crisis. Yeah. Oh, Pag yeah. water crisis naman, apektado, agriculture mo. Yes. Agriculture. Power and Hindi. water, malaki. Bago ka makarinig sa And agriculture, also energy. yung isang co-host natin, si Congressman Mark Santos, sigurado ako hindi this Friday, next Friday. Yan na naman na magiging kanyang daing talaga na ilang beses na niyang pinagkakausap talaga Maynila. But I understand Maynilad's problem eh. Wala silang makuha talagang makuha na dun sa sa Laguna de Bay, save for amidst huge expenses para sa treatment. Ay
masama talaga yung kalidad ng tubig para sa Cavite, Las Piñas at Hindi Parañaque. pwede. Hindi kakayanin na ano. Now, yung sinasabi mo sa agriculture, that's a bigger issue. Although there's one, I need to congratulate anong bayan to, nasa sa Mindanao yata eh. Pero ito, DNR ang pumasok para maghukay nung filtration, nung water sourcing filtration plant. Sila na nag-usap ng LGU. Kaya naman yun. At of course, yung Yung Luwa, is helping out. You can pero that's a one-off project. I don't think I don't know if they can replicate that. ang importante in a big way sa ang ibang mga we have bayan. we have an idea water sources natin because we have 18 river basins. Okay. So the river basins can actually be mapped out para malaman natin kung paano ba workout natin. But most of the dams that have happened are in the norte, dito sa atin. Norte. Okay. Norte. Dito, wala tayong nagawang mga water sources na yung practical. Kaya yung sinasabi mo, parin Joel, na yung water impounding. Wala tayong ganun eh. Wala. Dito naman, may mga big rivers din, kaya lang hindi natin natatap ng mabuti in this particular area. But it's about time that the government has to take a look at all of these things. Ha? Kasi, ano yan? That's a continuing issue. That will be a continuing problem. Power, the very basic things. Power, water, tubig, food, transportation, and then the social services. Ano yan? It's a very basic thing. If you are talking about nation building, these are the basic things that you have to work basic lang namin, kinikwento ko dun sa Del Gallego, Camarines Sur. I mean, development is arriving there na. From the highway, yung coastal yung production. Pero ang tubig nila starts lang ng alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng... Parang karambola. Kaya nga sabi nila, kumakarga sila ng tubig habang nanonood ng karambola. Dahil 8 a.m. to 10 a.m. then tapos na. So, ipunin mo na, maiipon mo. That's what you're gonna get the whole day na. Ano yan? Ang sabi nila, sourcing is a problem, then plus yung transmission. Distribution. Ano yan? Yung kanila ba dumadating din sa bahay nila? Hindi. Doon sa northern part ng bayan, medyo Wala. medyo mataas-taas. Pwede. Pwede. Medyo mababa. Pero pag umakyat ka na, wala na. Yung mga nasa highway, maswerte. Naalala mo dati, may nagpapa-interest sa'yo. Pagkagawa kayo ng strip mall doon. Yun okay, malakas. Kasi nasa gilid sila. Ano yun? Yung isang pinsan ko nga. Groundwater? Hindi. Meron silang pinagkukunang ilog sa May spring sa malapit na sa Tagkawayan doon sa area okay. yun. Okay. Yung si Insan yung nagpapalaisdaan si Insan Berat, nagpalagay ng rainforest na shower. Doon ako nagsha-shower pag nandun. Talaga? Pero pag pumunta ka sa bayan, bro, wala na. Tabo ka na. Tapos 8 to 10. So yung mga ganun, I think that's a that's replicated alam mo ba, elsewhere, dozens of times sa iba-ibang parte ng Pilipinas, bro. Yung Del Gallego, may asyenda dyan, ha? Maraming asyenda dyan. No. Kasi Del Gallego, dati railway town yan, na yung ilog doon, yung Kilban River, wala na ngayon, syempre. Pero nung panahon noon, pag logging nila, doon dinadaan, yung napapanood natin sa pelikula, yung mga logger, tumutuloy-tuloy pa doon. Ganun na, that was in the 40s, the 50s, yung after the war. Tsaka maraming dyan. Maraming mga, parang ikaw, parang mestizo. Intermarriages. Di ba, Kasi yung mga Del Gallego, Kastila, Yes. and Chinese, may mga kamag-anak kami, Chinese at Tsaka Kastila. Spanish. Sina Babes, Ambassador Babes Romualdez. May mga kamag-anak dyan, Del Gallego. Del Gallego family. Kaya nga Del Gallego. Kaya nga Del Gallego Na workout. Tapos nag-intermarriage sila doon at lumaki ang ekonomiya. But anyway, yun na nga, water is a major issue. Alam mo, in this crisis, Kong John, parts, kailangan government spending rin. Very rampant. Okay. Kailangan ma-boost ang economy talaga. So The yan, yung government infra dapat hindi tumigil. Yes. Especially water. Oo. Dapat hindi Especially talaga sa water. tumitigil yan. Very critical yan. Mataas ang inflation mo, kailangan dapat i-soften nila with the government spending. Which brings us latter part ng program natin.
infra spending, how important is that is ngayon Ay, para sa recovery napaka-important. ng ekonomiya natin Very in the important. next couple of years, bro? Yes, very important yan. Tuloy-tuloy dapat yun. Mas lalo na ngayon. Okay. Mas lalo na ngayon. Kailangan mag-employ. Yes. Kailangan mong i-boost yung economy, lalo Okay. na Okay. yung mga infra. It's very important lalo na sa transportation natin. Kulang na kulang pa. I-work out natin na mabuti yan. Kaya nga, it's about time. Tignan natin if we can replicate yung dati. Emergency Employment Administration. Oo EEA. no? Oo nga, Yung oo kay nga, Adeboso oo nga, yun. oo nga. Ano yun? Mobilize. Yung tupad should be the EEA eh. Yung tupad na yan, na program na yan. And then at the same time, we can get the local governments to spend it because the local governments have money. They have money. Dahil sa Mandanas sa Oo, they have money. Tignan natin. Of course, yung mga fourth, fifth class municipalities, wala na yun. Pero Oo. yung mga cities, yung mga ano, marami naman Meron yan. yan. 40% of our population is already in the, maybe even more, is already in the urban areas. So pwede lang gastusan. Oo, gastusan Puta, yan. Even sa health Yes. hospital ano nila and all that. Work out ninyo. You are getting the national government. Wag naman ganon. Sumali kayo. This is a national effort eh. Marami naman kayong pera. At marami rin naman kayong pwedeng dapat na gawin. Na dyan sa mga... Hindi naman kailangan na ang gawin ninyo yung maayos pa na kalye, babakbakin nyo para maggawa. Hindi gano'n. Pwede naman kayong gumawa ng iba. Pwede naman di ba? Ganon ginagawa ng iba. Sa dami ng pera nila, babakbakin nila yung maayos na kalye o sidewalk para gawin ulit. Hindi yun. Gumawa na kayo ng iba. Pwede kayong mag-gardening. Pwede kayong Yung water impounding at water irrigation impounding yun na ang gawin ninyo dyan. malaking bagay yun sa amin eh. Sa mga local, Diyan Oo. sa Paranaque, Oo. pwede nilang gawin yun. May mga areas pa naman sila eh. Actually, Water impounding. Actually, Okay. Manong, ayusin lang yung, Hindi yung sidewalk eh. Ang nangyari doon ginawang multipurpose hall na by the way, nabanggit mo yan. Narito na rin lang tayo dyan sa tinitirang ko sa Reman Bill, the controversial Reman Bill Homeowner Association. May sulat ngayon dumating sa DSUD. Illegal pala yung eleksyon na nangyari sa amin. Pare, nung, Hindi, maraming ganon. 2 months, a month ago. So ngayon, controversy na naman ngayon dahil meron kasi isa dong presidente, ayaw umalis. Talagang gustong-gusto niya yung posisyon na yun. Meron na naman siyang bagong grupuhan. Illegal pala yung eleksyon. pare. Actually, that is one of the bigger problems of the DSUD. Oo, Yung DSUD. mga housing associations. Oo. Even in the condominium units, etc. at lahat, Hindi. they have to come out with something and they have to be more, Hindi, pero yung letter na nakuha ko, mukhang, alam mo, ito yung mga show cause order strategy na takutan na explain why in 30 Mali. days why you cannot why did you conduct these elections and how will you rectify this yung mga ganun. kailangan they have to be more, I would say, proactive pagdating dyan. Kasi, DSUD, pinapabayaan nila eh. And they let this legal battle Napansin ko mabilis silang sumagot. Mukhang they have may isang floor sila ron puro abogado na sagot lang ng sagot dun sa mga letter Oo, siguro. pero hindi nila naayos yung problema. Kagaya niyan, sino ngayon ang pipirma doon sa bank account ng HOA? Precisely. Yan ang mga problema dyan eh. Under the cloud kayo, ayan. Multinational, it has been a lingering problem. Multinational. Ganun Ngayon, din. Reverend Mill. Kanya-kanyang politika yata. Yan ang problema. By the way, dyan. ito, ang ating isang masugid na tagapag-subaybay, si paring Elmer Messina. Elmer, Sabi niya dati si Sonny Escudero daw, the late Sonny Escudero, ang tatay ng ating Senate Senator President, Cheese. pioneered the Animal Dispersion Program. Naalala ba yun? yes, of course, under Oo nga, FM. si Sonny nga pala, karambola rin yun. Siya ang no? bayi. How Siya did ang he do the Animal Dispersion Program? Well, that was work out by way, tatlo yon. Small Tatlong una, baboy. Mayroon naman talaga, maski na wala pa si Kasani noon, ginagawa na. In-expand lang niya. Oo. Number 1. Number 2, cattle. We had grazing lands na workout yan at lahat. And then number 3, Yun yung dun sa ano. and then, Sa Cagayan de and then Oro, number okay. 3, goats. Kambing. Okay. Kaya dumami rin ang nagkakambing. Ang problema nga, hindi na-sustain. After that, nawala yung workout na gano'n. Maganda yan. Now, sa panahon ng krisis, ayan, isa yan, animal dispersion. Pinagbili nga natin yung mga
Yung mga stud farm Oo. sa Hindi, sa mo may Alabang. nag-import ng magandang klaseng kambing ba yun o something na ano na nangyari doon? Oh, yung Phil Pares, yun yung kay Oh. John Lozada eh. Oo. Naku, Nagka-problema tayo doon. Anyway, we can still do that and we should be doing that. We should be especially doing that. now. Okay. Oo, we should be doing it. Food security is food security. You cannot get away from that. Precisely. Opo, ngayon. Yes. At dyan nagtatapos ang karambola sa DWIC. Susunod naman ngayon. Naku, eto po. Ayan, pakitayo naman at makita ang Matindi, kanyang ayan, matindi ang ba, mga matindi pormahan, ba? pare, ng mga talagang bago magnilay-nilay. Ganyan muna ang suot niyan. Magsusunod ang ating batikang award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. na naka-blazer na blue. Blue ba o black? Ayan. Ano ba yan? Yapi look? Pare, Yapi. snappy to, bro. Kasunod siya si Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas.